Dominant Protector. Credit to the author. 5,111-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hoy, kailangan mo pa bang itanong ang ganitong bagay? Tiningnan ni Brando si Galten na parang tanga, hindi lang ang bakang ito, kundi lahat ng manok, pato, at manok sa mga kalapit na nayon, mga leopardo, at baboy ramo sa kabundukan ay pawang pagkain ng anak ko. Tama, may ilang malas na taong pumunta rito para umakyat sa bundok noong nakaraan. Sa totoo lang, ang anak ko ang pinakagusto uminom ng dugo ng tao, pero ayokong gawing malaking issue ito bago pa ito tuluyang lumaki, kaya sinasadya kung hindi kayo atakihin. Ikaw ang nagpalaki nitong mahabang bulate. Ang focus ni Galten ay nasa pulang dugong insekto, kalahati ng katawan nito ay nakalabas na sa lupa, at ito ay nasa taas na hindi bababa sa 7 hanggang 8 metro nang ito ay tumayo ng tuwid. Kung bibilangin mo ang buong haba nito, ito ay nasa taas na hindi bababa sa 1 dosenang metro. Mahabang uod. Hanggal na tanga. Isa itong bug na may bangkay na umiral na mula pa noong sinaunang panahon. Masyado lang itong brutal at nakakatakot. Minsan na itong nagdulot ng kaguluhan sa mundo noong ito ay nasa pinakabaliw na panahon. Kaya naman, mula pa noong sinaunang panahon, ito ay nakalista bilang isang ipinagbabawal na halimaw ng buong mundo ng cultivation. Papatayin namin ang bawat isa na makikita namin at walang sino man ang pinapayagang mag-alaga nito ng walang pahintulot. Sa kasamaang palad, ang ninuno ng ating panlaban sa masasamang sekta ay palihim na nagyelo ng ilang larva. Ang mga larvae na ito ay kasing laki lamang ng isang daliri. Hindi ito matutuklasan ng iba. Mayabang na sabi ni Brando. Ang pakikipag-usap sa isang batang hanggal na tulad nito ay kahangalan, ngunit hindi mahirap intindihin. Para itong isang perpektong likhang sining, at kahit sino ay gugustuhin itong ipakita sa iba, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Kaya't makakahanap lamang siya ng kaunting kasiyahan mula kay Galten. Tutal, patay na si Galten para sa kanya, at kahit ano ay masasabi niya sa isang patay na tao. Hindi alam ni Galten ang nangyayari, wala nga siyang alam tungkol sa sinaunang alyansa, lalo na ang sektang panlaban sa kasamaan. Tinutugtog lang siya ni Brando ng piano. Gayunpaman, kahit na tumutugtog siya ng biolin sa isang baka, nasiyahan pa rin si Brando. Para mapalaki ang blood corpse bug, kailangan kong patuloy na kumain ng asensya ng dugo ng lahat ng uri ng nilalang. Imposible ito sa sinaunang Jiangho. Kapag natuklasan ko na, mamamatay ako ng walang libingan, kaya matagal na akong naghihintay ng pagkakataon, at ang pinakamagandang pagkakataon ay ang magsanay sa sekular na mundo. Hehe, basta't bigyan mo ako ng kalahating taon, kaya kong palakihin ang blood corpse bug na ito para maging isang tunay na napakalaking halimaw. Sa oras na iyon, hindi na mahalaga kahit na mabahala ang sinaunang alliance. Kahit na dumating ang isang Golden Core Stage expert, ipapadala niya lang ang kanyang sarili sa kamatayan. Mula noon, ako na lang ang mag-isa sa mundo. Sa wakas ay naintindihan ni Galten ang ibig niyang sabihin, tiningnan niya si Brando mula ulo hanggang paa, may sakit ka ba? Anong sabi mo? Nakalubog pa rin si Brando sa kanyang kamangha-manghang pantasya, at nang marinig niya ang mga salitang iyon, labis siyang nagalit na halos mabukol ang kanyang ilong. Ang isang perpektong plano ay tinawag pa ngang may sakit ng isang tao, at ito ay tinawag pa nga ng isang hanggal na batang lalaki na mukhang tanga. Hindi ito matitiis. Baliw ka ba? Sa tingin mo ba ay wala kang talo dahil lang sa mayroon kang pangit na insektong ito? Sinipa ka na ba sa ulo ng isang asno? Seryoso ang ekspresyon ni Galten, talagang iniisip niyang baliw si Brando, seryoso pa nga. Kamatayan ang hinahanap mo. Galit na galit si Brando, gusto niyang hayaang mabuhay pa ng kaunti ang hanggal na batang ito, kahit hindi niya lubos na maintindihan ang malaking plano nito, kahit papaano ay kailangan niyang siguraduhing naiintindihan niya ito. Sino ang mag-aakala na hindi siya pakikinggan ni Galten? Itinuro niya ito at inutusan ang blood corpse bug, kainin mo siya. Sa mahigpit na pagsasalita, ang blood corpse bug ay hindi isang spirit beast sa karaniwang kahulugan. Hindi ito umaasa sa espiritual na chi ng langit at lupa para pakainin ang sarili, at wala itong espiritual na karunungan ng isang spirit beast. Gayunpaman, nang ito ay lumaki na, mayroon itong nakakatakot na lakas na kayang sumire sa mundo.
Kung bibigyan ng tamang kahulugan, ito ay isang mabangis na halimaw. Pero kahit tila wala silang gaanong katalinuhan, naiintindihan pa rin nila ang mga simpleng utos. Halimbawa, ang isang bug na may 12 metrong haba na may bangkay ng dugo ay umungal at sumunggab kay Galten matapos marinig ang utos ni Brando. Ang walang katuturang mukha nito ay puno ng pananabik, gusto nito ang dugo ng lahat ng nabubuhay na nilalang, lalo na ang dugo ng tao. Mabilis na umatras si Galten ng 2 hakbang at naiwasan ang unang atake ng Blood Corpse Bug ng napakaliit. Dumaan ang mabahong katawan ng insekto sa kanyang mukha, at matapos hindi matamaan ang atake nito, lumubog ito sa lupa. Ang husay sa paghuhukay ng nilalang na ito ay napakahusay. Nakakadiri talaga, pinunasan ni Galten ang mabahong likido sa kanyang mukha, kahit ang isang taong kasing tatag niya ay gusto ng masuka. Ang insektong ito ang pinakakadiri na nakita niya, wala nang iba. Hindi ka makakaramdam ng pagkasuklam pagkatapos mong mamatay. Nakatayo si Brando sa gilid habang nakakross ang mga braso. Wala siyang balak na personal na kumilos. Para sa isang perpektong tagapagtanggol ng foundation establishment na tulad niya, ang pagkilos laban sa isang ordinaryong tao na mayroon lamang brutal na puwersa ay magpapababa sa kanyang sarili. Kahit na ang Blood Corpse Bug ay malayo sa maalamat na antas na walang talo, higit pa ito sa sapat upang harapin ang isang ordinaryong tao. Hindi siya pinansin ni Galten at nagpokus sa lupa. Ang mga hindi nakikitang Blood Corpse Bugs ay isang malaking banta sa kanya. Kahit na nainom niya ang buong bersyon ng Hercules Armor, hindi siya isang tunay na practitioner. Malakas ang kanyang mga atake, ngunit ang kanyang mahinang depensa ay isang nakamamatay na kahinaan. Kung aatakihin siya ng mga Blood Corpse Bugs, tiyak na mapapahamak siya. Nakakalungkot na ang lugar ay natutubuan ng mga palumpong at ang mga Blood Corpse Bug ay hindi matagpuan matapos maghukay sa lupa. Kung si Terence iyon, magagamit niya ang kanyang espiritual na pandama upang mahuli ang kanilang posisyon, ngunit si Galten ay walang anumang espiritual na pandama. Tiningnan ni Brando ang maingat na mukha ni Galten at tumawa, naiinip na rin naman ako. Ipapaalala ko sa'yo, siguradong lalabas ang mga Blood Corpse Bugs mula sa ilalim ng mga paa mo, pero hindi ko masasabi sa'yo ang eksaktong oras. Subukan mo ang swerte mo. Baka makatakas ka. Talaga. Seryosong tiningnan siya ni Galten at humiga, pinagkiskis ang magkabilang kamay. Mukhang hindi siya tatakbo, lalabanan niya ang mga kulisap na may bangkay hanggang kamatayan. Hoy, tanga ka, akala mo ba nangingisda ka? Hindi napigilan ni Brando ang matawa sa ginawa ni Galten. Kahit na iyon ang pinakatangang desisyon na tumalikod at tumakbo, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong katulad ni Galten, na manghuhuli ng ganoong uri ng insektong may bangkay ng dugo. Isa siyang tanga. 5,112. Hindi siya pinansin ni Galten, nakikita niyang malakas si Brando, pero dahil hindi naman siya nito aatakihin, hindi niya ito masyadong inisip. Ang kailangan na lang niyang harapin ngayon ay ang mga kulisap na may bangkay na nasa ilalim ng lupa, simple lang ang iniisip niya. Pinag-cross ni Brando ang kanyang mga braso at patuloy na nanood mula sa malayo. Sa kanyang paningin, para nang patay si Galten. Malayo pa sa ganap na paglaki ang mga Blood Corpse Bug, ngunit hindi ito kayang harapin ng isang normal na tao, lalo na sa katangahan ng pakikitungo ni Galten sa mga ito. Alam ni Brando na kahit siya ay hindi makakatakas ng walang pinsala kung siya ang nasa posisyon ni Galten. Tutal, hindi biro ang mga Blood Corpse Bug na mahigit 10 metro ang taas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang lupang tinatapakan ni Galten habang umungal at lumipad paitaas ang kuliglig na may dugo. Ang bilis at lakas nito ay nakakatakot, ang hangin na nilikha nito ay labis para sa kanya, lalo na't harapin ito ng harapan. Ang isang hanggal ay isang hanggal. Karapat-dapat siyang kainin. Malamig na tumawa si Brando sa paghamak. Wala na si Galten sa lupa, malinaw na nilamon na siya ng bug na may bangkay ng dugo. Mahilig lang uminom ng dugo ang bug, pero wala itong pakialam na kainin ang mga tao pagkatapos lumaki sa ganitong antas. Isa ito sa pinakamalakas nitong atake. Ngunit sa sumunod na sandali, natigilan si Brando, may isang tao sa ibabaw ng ulo ng Blood Corpse Bug. Ito ay si Galten, nakakatapos lang mag-pose bilang pangingisda. Hindi siya namatay. Anong klaseng swerte ito? Natigilan si Brando. Akala niya ay lulunukin lang ng buo ng Blood Corpse Bug ang kanyang Galten, pero kahit na ganoon, hindi niya ito masyadong inisip.
Ang katotohanang hindi siya nalunok ay masasabing swerte lamang at wala nang iba. Mawawala siya sa blood corpse bog sa susunod na segundo, at ganoon din ang magiging kahinatnan niya. Ang insektong may dugo ay tumatakbo na parang nagngangalit, at si Galten naman ay nakadapa, hindi bumibitaw kahit mamatay na. Tumangala si Brando nang may ngiti sa kanyang mukha. 5 minuto na ang lumipas. At ang lalaki at ang insekto ay tumatakbo pa rin. Sa wakas nawala na rin ang ngiti sa mukha ni Brando. Nagsisimula nang bumagal ang mga blood corpse bog, pero nakadikit pa rin sa mga ito si Galten na parang plaster. Tila buhay na buhay siya. Maya-maya, nagsimulang magbago ang mga ungol ng kulisap na bangkay ng dugo. Mula sa pagiging malupit ay naging kaawa-awa ito, at ang mga ungol nito ay nauwi sa mga panaghoy. Hindi na makatayo roon si Brando at manood pa, gusto na niyang sunggaban mismo si Galten, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, isang ulan ng dugo ang bumagsak mula sa langit. Natulala si Brando nang maamoy niya ang pamilyar na amoy. Lumapag na si Galten sa lupa, at ang 10 metrong haba ng blood corpse bog ay nasa tabi ng kanyang mga paa. Ang ikinagulat niya ay ang bunganga ng blood corpse bog ay napunit, at mayroong 1 metrong lapad na puwang. Wayayayayayaya. Sumabog sa galit si Brando. Gaano man katibay ang mga kulisap na bangkay ng dugo, paano sila mabubuhay kung ang kanilang mga ulo ay napunit sa gitna? Ito ang kayamanang pinakapinagkakatiwalaan niya. Kung magiging invincible ba siya sa hinaharap ay nakasalalay sa bog na ito na may bangkay na inilabas niya sa lahat ng paraan. Sino ang mag-aakala na masisira ito sa kamay ng isang hanggal na iyon? Saan naman nakakuha ng lakas ang hanggal na ito para hatiin ang bog na may bangkay sa dalawa? Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Hindi ito naramdaman ni Galten habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa mga dahon, ang kanyang mga kamay ay nababalutan ng dugo at plema ng blood corpse bog, at ito ay isang pakiramdam na parang bangungot na nagpamanhid sa kanyang anit. Kahit ang isang magaspang na lalaking tulad niya ay hindi ito kayang tiisin. Paano mo nagawang patayin ang mga blood corpse bog ko? Tiningnan ni Brando ang blood corpse bog na hindi na gumagalaw sa lupa. Nahihilo siya. Ang kayamanang pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang pag-asa at pagsisikap ay nawala ng ganoon na lang. Siyempre kailangan nating patayin ang isang kasuklam-suklam na insekto. Napakaraming manok at pato ang kinain nito sa nayon at ninakaw pa ang baka ko. Paano natin ito hahayaang mabuhay? Hindi alam ni Galten na kumitil na pala ng ilang buhay ang bagay na ito, inabot niya ang kanyang kamay, bayaran mo ako. Ano? Medyo nalilito pa rin si Brando, hindi alam ang ginagawa. Ito ang insektong pinalaki mo. Hindi ba dapat mo akong bayaran sa pagnanakaw at pagkain ng napakaraming pagkain? Sa tingin mo ba madali akong apihin? Kumunat ang noo ni Galten. Kasabay nito, seryoso niyang kinukwenta ang halaga. Napakaraming manok at pato ang nawala sa nayon, at nawalan pa ang kanyang pamilya ng isang matandang dilaw na toro. Hindi niya kayang mawala ang napakaliit na pera, ngunit hindi niya malaman ang eksaktong halaga. Siguro dapat niya nalang bawiin ang lalaking ito at pagbayarin ito sa bawat pamilyang pinupuntahan niya. Ha! Ha! Tumawa si Brando na parang baliw, at nang magsimulang maghinala si Galten na baliw siya, inabot niya ito at hinawakan, sinira ng isang hanggal ang malaking plano ko. Ako ang tanga. Walang oras si Galten para ipagtanggol ang sarili, wala siyang anumang paraan ng depensa, at wala rin siyang matibay na depensa, kaya nasa sitwasyon siya ng buhay o kamatayan. Dapat kang mamatay. Dapat matagal ka nang namatay. Ang katangahan kong ideya ang nagdulot ng napakalaking pagkakamali. Pwede ka nang mamatay ngayon. Napahawak si Brando kay Galten na parang baliw, hindi niya man lang iniisip kung anong martial arts ang gagamitin niya ngayon, dahil hindi niya kailangan ng kahit ano para harapin ang isang gago. Gusto niya lang sakalin ang gago na ito hanggang mamatay. Bigla, sinuntok ni Galten ang dibdib ni Brando. Bang! Bang! Agad na lumipad si Brando, nag-iwan ng nakakasilaw na bakas ng dugo sa hangin. Bumangga siya sa 3 malalaking puno bago tuluyang bumagsak sa lupa. Matagal bago siya bumangon, nasusuka. Ikaw. Sino ka? Sa unang pagkakataon, nagpakita si Brando ng nakakatakot na ekspresyon. Isa pa lang ang ipinakita ni Galten sa ngayon, at iyon ay ang kanyang lakas.
Hindi ito isang bagay na dapat nilang katakutin, ngunit ngayong sapat na ang kanyang lakas para durugin ang mga Blood Corps Bog, at kaya pa niyang magpatalsik ng isang Foundation Stage Practitioner sa isang suntok lang, kinailangan nila siyang tretuhin ng iba. Kahit anong kakayahan ay lubhang nakakatakot kapag naabot na nito ang tugatog nito, kahit pa ito ang pinakatangang puwersa. Tutal, kahit ang puwersang walang anumang pamamaraan ay maaaring pumatay ng isang tao kapag naabot na nito ang isang tiyak na antas. Gaya ng kasabihan, ang isang tao ay maaaring talunin ang 10 tao. 5,113. Tinanong mo ang pangalan ko. Ako si Galten. Napakamot si Galten ng ulo ng may tapat na mukha. Hindi niya talaga binanggit ang pangalan ni Jaime kahit kanino, at lahat ng nakakakilala sa kanya ay tinatawag siyang Galten. Galten. Pangalan ba ito? Nagsusuka na ng dugo si Brando, at sa pagkakataong ito, mas malala pa ito. Akala niya ay disipulo siya ng isang nakatagong amo matapos siyang suntukin ni Galten. Ang chi sa mundo ng mga mortal ay lubhang mahina, ngunit hindi nito isinasantabi ang posibilidad ng isang makapangyarihang pag-iral. Ngunit anong uri ng makapangyarihang pag-iral ang magbibigay sa kanilang disipulo ng ganitong katangahang pangalan, Galten? Bakit hindi pangalan yan? Sinasaway mo ba ako, duwag ka? Martilyuhan kita hanggang mamatay. Galit na galit si Galten, sumugod siya at akmang susuntok ulit. Hindi niya ginamit ang lahat ng lakas niya sa huling suntok na iyon, pero sapat na iyon para mapaluwa si Brando ng dugo. Kung gagamitin niya ang lahat ng lakas niya, malamang matatalo niya si Brando hanggang mamatay, na nasa tugatog ng Foundation State. Duwag. Tinawag mo pa ba akong duwag? Galit na galit din si Brando, nag-ingat lang siya dahil sa nangyari. Kung hindi niya malalaman kung sino si Galten, hindi siya makakapanatag kahit mapatay pa niya ito. Sino ang nakakaalam kung anong klaseng makapangyarihang nilalang ang nasa likod ng walang hiyang hanggal na ito? Pero sa puntong ito, hindi na siya maka-address. Pinatay ng hanggal na ito ang kanyang Blood Corps Worm at binugbog siya hanggang sa puntong dumura siya ng dugo. Ngayon, nang ahas pa siyang atakihin ito ng mas matindi. Hindi ba marunong baybayin ng lalaking ito ang salitang kamatayan? Iniisip ba talaga niya na siya, isang perpektong eksperto sa pagtatatag ng foundation, ay madaling apihin? Malamig na sumangot si Brando. Kasabay ng pagyugyog ng kanyang mga manggas, lumitaw ang dalawang maitim na talam. Mabilis itong umikot sa kanyang mga kamay. Mula sa malayo, para silang dalawang malabo at maitim na anino ng talam na naglalabas ng isang lubhang mapanganib na aura. Walang pakialam si Galten, pumulot siya ng puno na kakabali lang ni Brando, at itinaob ito. Kahit mukhang simple at tapat siya, hindi naman siya tanga. Alam niyang wala siyang anumang kasanayan sa pakikipaglaban, at ang pinakamahalagang prinsipyo ng pakikipaglaban sa 10 gamit ang isang lakas ay dapat mayroong agwat na kahit isang antas sa pagitan ng isa't isa. Kahit paano niya tingnan, ang taong nasa harap niya ay hindi madaling kalabanan. Kung padalos-dalos siyang lalapit, madali siyang malalagay sa alanganin, kaya maaari na rin niyang gamitin ang malaking puno para salakayin siya mula sa malayo. Gago! Malamig na tawa ni Brando, hindi na siya nag-abalang makipagtalo sa puno. Nagtago siya sa likod ng puno, iniiwasan ang paningin ni Galten at lumitaw sa harap nito. Itinaas niya ang kanyang espada at akmang hihiwain ang kanyang lalamunan. Nang malapit na siyang magtagumpay, biglang lumubog ang mga tuhod ni Brando nang walang anumang babala. Lumuhad pala siya nang walang dahilan. Bakit? Kumurap si Galten, itinutulak ang puno gamit ang isang kamay at sinuntok gamit ang isa pa. Bang! Muling natamba si Brando, at muling samuka ng dugo. Paano nangyari ito? Samuka ng dugo si Brando habang nakatingin sa kanyang tuhod na parang hindi makapaniwala. Bakit bigla itong lumubog ng walang dahilan? Parang tinamaan siya ng isang daloy ng mahalagang enerhiya. Ang hanggal na ito ay mayroon palang hindi matukoy na pamamaraan. Mukhang hindi naman. Hindi kaya ang lalaking ito ay hindi isang hanggal, kundi isang eksperto na nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre. Walang pakialam si Galten doon, alam niya kung paano samantalahin ang sitwasyon. Nang makitang hindi pa patay si Brando dahil sa suntok, hinabol niya ito dala ang puno. Sus Mariosep, hindi ako makapaniwala. Hindi makapaniwala si Brando at humakbang paarap para salubungin ang atake. Kahit takot na takot siyang tamaan sa tuhod, isa pa rin siyang perpektong tagapagtanggol ng pundasyon.
Hindi siya matatakot ng ganoon kadali para tumakbo palayo. Higit sa lahat, hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang talunin ang isang hanggal. Hindi siya makapaniwala. Isang pares ng itim na punyal ang umikot sa kanyang mga kamay, hiniwa ang puno, ginamit niya ang puno bilang panangga sa kanyang palihim na pag-atake, hinaharangan ang paningin ni Galten pati na rin ang sa kanya, kaya hindi niya alam kung kailan ginamit ni Galten ang chi na iyon. Pero sa pagkakataong ito, natuto na siya. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya kailangang maging palihim para harapin ang isang hanggal na tanging lakas lang ang mayroon. Kaya niya itong harapin ng harapan. Walang anumang bagay sa pagitan nila na makakahadlang sa kanyang paningin. Sa ganitong paraan, kahit ano pa ang gawin ng kabilang panig, malinaw niya itong makikita. Ang lahat ay naaayon sa plano ni Brando. Ang puno sa kamay ni Galten ay hindi nakayanan ang kahit isang suntok mula sa kanyang kutsilyo, at agad itong naalis. Wala pang 3 hakbang ang layo ng dalawa sa isa't isa, at walang nakaharang sa pagitan nila. Hindi natarante si Galten dahil naputol na ang puno, mas mabuting gamitin na lang niya ang kanyang mga kamao. Ito naman talaga ang pinakamagaling niya. Natulala si Brando sa simpleng suntok. Bagamat malakas ang suntok at tila hindi mapigilan, hindi niya maramdaman ang anumang tunay na pagbabago-bago ng chi. Wala ring senyales ng anumang maliliit na galaw. Isa lamang itong simpleng suntok. Ganoon lang ba ka-simple? Hindi lubos na naniwala si Brando at hindi nakasagot ng matagal. Sa huling sandali pa lamang siya natauhan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba na parang mabangis na arko. Dahil ganoon nga, maaari ka nang mamatay ng mapayapa. Hindi siya tanga, kahit ang isang tanga ay masasabing hindi dapat pagtawanan ang suntok ni Galten, lalo na pagkatapos ng 2 magkasunod na suntok. Kahit ang isang cultivator ng foundation stage tulad ni Brando ay hindi magpapababa ng kanyang depensa, ang pakikipaglaban sa kanya ng harapan ay maaaring hindi gumana, ngunit sino ang nagsabing kailangan mo siyang labanan ng harapan para makapatay ng tao? Bago pumutok ang kamao ni Galten, kumislap ang katawan ni Brando, at umikot siya sa likuran ni Galten na parang multo. Ito ang kanyang signature movement technique, sinusundan niya ito na parang anino. Kasabay nito, ang 2 itim na punyal sa kanyang mga kamay ay nasa likod ng leeg ni Galten, handang pugutan ng ulo sa susunod na sandali. Napakaraming beses na itong nagawa ni Brando, ang kanyang mga galaw ay makinis at walang kapintasan, at sa usapin ng lakas, hindi siya gaanong mahina kaysa kay Janfeng, ang nangungunang foundation stage cultivator sa sinaunang alliance. Gayunpaman, sa sandaling ito, may hindi inaasahang nangyari. Tulad ng biglaang paglubog ng kanyang mga tuhod kanina, napalitan ito ng kanyang mga braso sa pagkakataong ito. Ang 2 itim na punyal ay lumihis sa kanilang tinatahak sa huling sandali. Nagulat si Brando. Ano ba ang nangyayari? Hindi nagatubili si Galten, hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting pagkailang kahit hindi tumama ang suntok niya, at sinundan niya ito ng isang siko sa pisngi ni Brando. Muling natumba si Brando, napaungol sa sakit. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta-basta dumura ng dugo ang ginawa niya, natanggal pa ang ngipin niya. 5,114. Sino? Sino ka? Nahirapang bumangon si Brando mula sa lupa, tinatakpan ng isang kamay ang kanyang bibig habang mapagmasid na lumilingon sa paligid. Matapos tumanggap ng 2 suntok at isang siko mula kay Galten, kahit ang isang foundation stage master na tulad niya ay hindi ito kinaya, malubha na ang kanyang pinsala. Pero kumpara sa mga pinsala, ang mas ikinatakot niya ay ang 2 atake ng chi. 2 lang ang posibilidad, alinman kay Galten ay isang master na nagkukunwaring mahina, o ibang tao siya. Sinabi ko na sa iyo ngayon lang, ang pangalan ko ay Galten. Hindi ka lang basta baliw, isa ka ring tanga, di ba? Kumunat ang noo ni Galten. Samuka ulit ng dugo si Brando. Isa siyang perpektong tagapagtanggol ng pundasyon, ngunit tinatrato pa rin siya ng isang hanggal. Mayroon pa bang mas masakit pa rito? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas na labanan ito, mabubugbog siya hanggang mamatay kung mauulit ito. Matapos maingat na tumingin sa paligid, umatras siya ng walang babala. Isang cultivator sa Grand Foundation stage ang talagang natakot palayo ng isang hanggal na batang lalaki mula sa secular na mundo. Magiging lubhang nakakahiya kung kakalat ang bagay na ito. Gayunpaman, mapalad na ito ay isang tiwangwang na bundok.
Pinakalma ni Brando ang sarili sa kanyang puso. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat gumaling siya at gumawa ng bagong plano, makakapaghiganti siya sa malaot madali. Tumakas siya. Napakamot si Galten sa ulo dahil sa pagkalito, akala niya baliw ang lalaking ito. Hindi lang siya nagtataglay ng nakakadiri na insekto, kundi huminto rin siya sa gitna ng isang away. Galing ba siya sa isang mental hospital? Pero hindi siya hahayaang makatakas ni Galten ng basta-basta, hinabol niya ito, hindi dahil gusto niya itong patayin, kundi dahil hindi man lang ito nagbayad. Bukod sa kanyang lakas, wala na siyang ibang maipagmamalaki. Walang movement martial arts sa kanyang mundo, at mas mabilis lang siya tumakbo ng kaunti kaysa sa mga normal na tao. Mahirap mahabol ang isang foundation stage cultivator, kahit na may mga pinsala si Brando. Mabuti na lang at napakabagal ng bilis ng hanggal na ito kaya't naninigas ang balahibo ng isang tao. Kung hindi, doble ang natalong resulta. Talagang magiging sakuna ang araw na ito. Lumingon si Brando habang tumatakbo ng buong lakas. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Gayunpaman, agad siyang sumimangot muli. Sa itsura nito, napakaliit ng posibilidad na magpanggap na baboy ang hanggal na ito para kumain ng tigre. Kung ganoon, may palihim na sumusumpong sa kanya. Sino kaya ang taong ito? Para makapagtago mula sa kanyang paningin ng hindi gumagawa ng kahit anong ingay, tiyak na hindi mahina ang lakas ng taong ito. Marahil ang sinaunang alyansa lamang ang may ganitong eksperto. Maaari kayang siya ang nakatatandang kapatid na nangunguna sa pangkat ng ibang sinaunang sekta. Maraming kaaway ang sektang tagapagtanggol ng kasamaan, at gayon din si Brando. Walang maisip si Brando na palihim na susunggab sa kanya. Hindi niya kailanman hinanggad na may magbunyag ng kanyang kinaroroonan at mga plano, maliban sa kanyang sariling kapatid, si Broadley. Si Broadley kaya iyon. Nabigla si Brando. Wala siyang ideya na patay na pala ang kanyang nakababatang kapatid. Nagngingit-ngit siya habang tumatakbo. Kung ganoon nga, hindi niya pakakawalan ang kanyang kapatid kahit pa nakababata niya ito. Nang makitang nasa likuran na niya si Galten, bahagyang bumagal si Brando, ngunit bago pa siya makahinga ng malalim, isang mahinahong boses ang narinig mula sa harap, ganito ka lang kalayo ang natakbo mo at gusto mo nang magpahinga. Hindi maganda yan, di ba? Namutla ang mukha ni Brando habang nakatingin sa binata na nakasandal sa isang puno na may bahagyang ngiti sa mukha. Si Terence iyon. Sino ka? Magiging tanga si Brando kung hindi siya makakapag-react agad. Madali niyang malalaman na ang taong nasa harap niya ang siyang palihim na sumugod sa kanya. Ito, ang kapatid niya, sabi ni Terence habang nakaturo kay Galten. Natigilan si Galten nang makita si Terence, at ilang sandali lang ay gumanti siya. Sumugod siya kay Terence at niyakap ito, boss. Kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakabalik ko lang sa nayon. Hindi ba't kumain na ako kasama ang matanda at lumabas para hanapin ka? Tumakbo ka ng napakalayo kaya kinailangan pa kitang hanapin, reklamo ni Terence na may bahagyang seryosong ngiti. Totoo ngang malayo ang kanilang tinakbo, pero hindi naman mahirap hanapin. Tutal, ang ingay ng mga Bloodsportsbog ay nag-iingay ngayon lang, at naramdaman ito ni Terence mula sa malayo, kaya naman hinabol niya sila. Hindi ako karaniwang pumupunta rito, pero nandito ako para habulin ang psychopath na ito. Boss, hindi mo alam ito, pero ang psychopath na ito ay may nakasusuklam na insekto na nagnanakaw ng mga manok at pato. Kinain pa nga nito ang matandang dilaw kong toro at ayaw magbayad. Sa tingin mo ba ay mapapalaya ko siya? Galit na sabi ni Galten. Gustong umiyak ni Brando, pero walang luhang lumabas, kaya niyang tiisin na tawaging baliw, pero ang nagparamdam sa kanya na gusto ng mamatay ay ang pagpupersage ni Galten sa paghabol sa kanya para lang pagbayaran ito. Bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Kung gayon, hindi talaga natin siya maaaring pakawalan, isa siyang malaking kriminal, iiwan ko na siya sa iyo, Galten, nakangiting sabi ni Terence. Sige, hintayin mo ako. Matatapos din ako agad, sagot ni Galten at muling sumugod kay Brando, puno ng enerhiya. Tiningnan ni Brando si Terence nang may takot, at nang makita niyang ayaw talagang gumawa ng kahit ano ni Terence, mabilis siyang tumalikod at tumakbo.
Hindi niya kilala kung sino si Terence, at si Galten ay isang malakas at handgal na bata, kaya nagpa siya siyang tumakbo. Natuto na siya ng leksyon mula sa nakaraang dalawang pagkabigo. Mabilis na tumalikod si Brando habang maingat na ginagamit ang kanyang mahahalagang chi upang protektahan ang kanyang buong katawan. Sa ganitong paraan, kahit na gamitin ng kabilang panig ang kanilang mahahalagang chi upang maglunsad ng isang palihim na pag-atake, dapat ay naharangan niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na walang mahahalagang chi sa pagkakataong ito, kundi isang asul na electric arc. Walang paabi na namanhid ang buong katawan niya, at kahit na may lakas pa siya ng loob, hindi niya maiwasang mapaurong-sulong. Si Galten, na nakahabol, ay walang pag-aalinlangang sinuntok siya sa likod, at siya ay natamba sa isang kanal na may lalim na 10 metro, at hindi na muling nakabangon. Ginamit ni Terence ang kanyang sentido espiritual para siguraduhing patay na ang lalaki bago tumango. Tinapik niya ang balikat ni Galten, sige, patay na ang lalaking ito. Magpapapunta ako ng isang tao para linisin ang lugar. Bumalik na tayo. Si Brando ay mula sa sinaunang alyansa, ngunit ito ang karaniwang mundo, kung tutuusin. Malaking bagay kung may mamamatay dito, at magkakaroon ng ilang epekto kung hindi siya gagawa ng paraan tungkol dito. Ngunit sa tulong ng Supernatural Investigation Bureau, malilinis ni Terence ang lugar sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. 5,115. Sige. Palaging nakikinig si Galten kay Terence, sinusunod niya ang anumang sabihin ni Terence, simula pa noong bata pa ito. Naglakad ang dalawa pabalik sa nayo ng Star West habang nakayakap sa isa't isa. Nagtatakang tanong ni Terence, Galten, napansin kong mas lumakas ka na. Kanino mo natutunan ito? Hindi yun kasinungalingan, hindi practitioner si Galten, pero kitang-kita niya sa laban niya kay Brando na hindi lang basta-basta puwersa ang gamit niya. Bawat suntok niya ay may kakaibang husay, at ang pambihirang bagay ay hindi lang siya basta-basta dumidikit sa isang galaw, ito ay mula sa puso niya. Para maging mas eksakto, hindi gamit ni Galten ang teknik na kamao, kundi ang kamaong intensyon, isang kamaong intensyon na kayang sumire ng lahat. Ang lolo mo. Napakamot si Galten sa ulo at ngumiti. Talaga. Bakit parang ang relax lang ng matandang yan? Kumurap si Terence. Sa natatandaan niya, bihirang magkusa si matandang Linford na magturo sa mga tao, lalo na sa isang taong tulad ni Galten na mukhang walang potensyal na maging isang mabuting disipulo. Hindi niya gagawin ang ganito, at sa mas malalim na antas, isang biyaya para kay Galten ang mamuhay ng mapayapa sa kabundukan, at ayaw niyang baguhin ang kanyang landas sa buhay. Ang pagiging ordinaryo ay isang biyaya. Ayaw niya sana akong turuan noong una, pero hindi ko alam kung bakit lumalakas ako ng lumalakas sa paglipas ng mga taon. Parang hindi ko na ito makontrol at madalas akong makabasag ng mga bagay. Hindi ito nakayanan ng lolo mo, kaya tinuruan niya ako ng paraan para makontrol ang lakas ko. Ngumisi si Galten. Ano iyon? Hindi napigil ang magtanong si Terence. Boxing. 1,000 suntok sa isang araw. Sabi ni Galten. Anong klaseng katangahang ideya ito? Wala talagang teknikal na nilalaman. Masyadong pabaya ang matandang ito, di ba? Hindi alam ni Terence ang sasabihin, kung ayaw niya itong turuan, tuturuan niya ito ng maayos. Sinusubukan lang ni matandang Linford na pagurin ang bata. Pero napakapakinabangan nito. Noong una, hinihiling niya sa akin na hampasin ang bato araw-araw. Hinihiling niya sa akin na gamitin ang lahat ng aking lakas at bahagyang mabasag lang ang bato. Pero palagi kong hindi sinasadyang nababasag ang bato. Inabot ako ng 1 buong taon para halos hindi ko ito magawa, paliwanag ni Galten. Anong nangyari pagkatapos noon? Tumango si Terence, mukhang interesante ito. Pagkatapos noon, binago ko ito sa paghampas sa mga puno. Hiniling ko pa rin na kahit kaunti lang ay masira. Ganito, hinampas ko ang mga puno sa loob ng 1 pang taon, tapat na sabi ni Galten. Anong nangyari pagkatapos noon? Patuloy na tanong ni Terence, na may pagkainteresado. Pagkatapos noon, naging pag-iigib na lang ako ng tubig. Hindi ako makagawa ng anumang tilamsik o alon kahit gamitin ko pa ang lahat ng aking lakas. Hindi ko pa rin magagawa iyon kahit ngayon. Napakamot si Galten sa kanyang ulo.
Nagulat si Terence sa lahat ng ito, tinapik niya ang balikat ni Galten, kung magagawa mo ito, magiging isang walang kapantay na Grandmaster ka. Ngayon ko lang napagtanto na isa ka palang henyo. Tila pabaya ang paraan ng pagtuturo ni matandang Linford ng Galten, ngunit malalim ang kahulugan nito, mula sa pagpalo ng mga bato, pagpalo ng mga puno, at pagsalok ng tubig. Bawat pagbabago ay nangangahulugan na mas naunawaan at naunawaan ni Galten ang lakas, isang malakas na hampas na hindi kayang gumawa ng mga alon o tilamsik sa tubig ay isang bagay na kahit si Terence ay hindi kayang gawin ngayon. Kung magagawa ito ni Galten, nangangahulugan ito na ang kanyang kontrol sa puwersa ng kamao ay umabot na sa isang walang kapantay na antas, at maaari siyang tawaging ang dalubhasa sa mga teknik ng kamao. Hindi niya kailanman inakalang ganito pala kagaling si Galten, mapapotensyal man o pangunawa, mas mababa siya sa karaniwan kahit sa mga normal na tao, at hindi inakalang ganito kalaki ang makukuha niya mula rito. Pero muli, ang mga pamamaraan ni matandang Linford ay epektibo lamang sa mga dalisay at inosenteng tao tulad ni Galten. Kung si Terence iyon, hindi niya magagawang manuntok ng 1,000 beses sa isang araw, at sa lahat ng nakakagambalang mga iniisip sa kanyang ulo, mahihirapan siyang ganap na kontrolin at maranasan ang lakas ng kanyang mga kamao. Matalinong tao si Terence, pero maaaring hindi niya magamit ang mga hanggal na pamamaraan ni Galten para magsanay. Tutal, hindi niya ginagamit ang utak niya, kundi ang katawan niya para maranasan at makontrol ang lahat. Hindi ang pagiging matalino ang kanyang kalakasan sa puntong ito, kundi ang kanyang kahinaan. Hindi ako henyo. Bobo ako. Sabi ng lolo mo, madali lang daw niyang magagawa ang mga bagay na ito sa loob ng 3 buwan. 3 o 4 na taon na akong nagsasanay pero hindi ko pa rin ito nakikita, nahihiya na sabi ni Galten sa sarili. Pakinggan mo ang pagyayabang niya. Hindi talaga makapaniwala si Terence, kahanga-hanga na ang nagawa ni Galten, at nagawa naman iyon ni Linford sa loob ng 3 buwan. Malamang ay nasobrahan siya sa pag-inom. Sige, Terence, bakit ka nakabalik ngayon? Hindi ba't sinabi niyang pupunta siya sa Skyclass Island? Masaya ba ang Skyclass Island? Nasa ibang bansa ka ba? Naiinip na tanong ni Galten. Huwag kang magmadali, dahan-dahan kong sasabihin sa iyo. Ang Skyclass Island ay wala sa labas ng bansa, ito ay isang kaharian ng isang practitioner na nakahiwalay sa ating mundo, at ang mga practitioner doon ay pawang napakalakas. Matiig ang ipinaliwanag ni Terence ang lahat kay Galten, sinasabi sa kanya ang lahat, lihim man o hindi. Hindi niya itinago ang anuman sa nakababata niyang kapatid. Naglakad ang dalawa pabalik sa nayon, at hindi pa nga natapos ni Terence ang pagpapaliwanag sa nangyari sa North Island. Medyo pinagsisihan niya ito, hindi ba't masyado siyang detalyado? Gaano katagal bago niya matapos ikwento ang lahat ng ito? Pero matapos itong pag-isipan, naayos na ang sinaunang alyansa, at wala nang kailangang gawin si Terence sa ngayon. Plano niyang manatili pa ng ilang araw sa nayon dahil wala naman siyang gagawin, at ituturing na lang niya itong parang pagkukwento kay Galten. Sa sumunod na 3 araw, si Terence ay kasama si Galten, at syempre, kumain siya kasama sina matandang Linford at Tia Queen. Sinubukan niya ang lahat, ngunit wala siyang makuha mula sa matanda. Kinailangan niyang bumaantong hininga, ang husay ng matanda sa pag-agaw ng pagkain mula sa iba ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang tanging gantimpala ay ang sa wakas ay naikwento sa kanya ni Terence ang lahat tungkol sa isla ng Skyclass pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi. Gayunpaman, hindi pa rin nagsasawa si Galten, at may ekspresyon sa kanyang mukha na parang gusto na niyang mamatay kasama si Terence. Matagal na niyang gustong lumabas sa labas ng mundo, ngunit hindi siya makalayo ng husto sa nayon ng West Star Mountain dahil sa laso ng Go, at ang tanging nasa isip niya ay ang Skyclass Island. Pagkalipas ng 3 araw, nagpasya si Terence na umalis ng nayon. Tutal, marami pa siyang dapat gawin, at isa na itong luho para sa kanya na makabalik ng 3 araw para makita sina matandang Linford at Galten. Ang pinakakasasyang bagay ay hindi na niya kinailangang makipag-away kay matandang Linford para sa pagkain para sa huling hapunan ng pamamaalam, dahil sa bahay ni Galten iyon ginawa. 5,116. Hindi naman masama, siguradong marami nang nagawang kabutihan si Galten noong nakaraan niya dahil nagkaroon siya ng asawang katulad mo.
Hindi napigilan ni Terence na purihin si Claire, siya pala ang naghanda ng pagkain. Hindi naman. Mas mahusay ang husay ni Tia Queen sa pagluluto kaysa sa akin. Marami akong natutunang lutuin mula sa kanya. Masisiyahan na ako kung makukuha ko ang kalahati ng husay niya sa pagluluto. Ngumiti si Claire habang nakatingin kay Galton, nasa bahay lang siya at gumagawa ng ilang gawaing bahay araw-araw, at pumupunta sa bukid kasama si Galton at ang iba pa. Nakikita na niya ang mundo sa labas, ngunit mas gusto pa rin niya ang simpleng buhay na ito, hindi sana siya makakasama ni Galton kung hindi. Masarap ang luto ni Tia Queen, pero sa kasamaang palad, wala akong sapat na swerte para kainin iyon. Bamantong hininga si Terence habang umiiling. Anong problema? Hindi ka ba kumakain ng luto ni Tia Queen nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Claire. Hindi matatalo ni Terence bro ang lolo niya. Paliwanag ni Galton habang nilalamon ang pagkain. Ang kasawian ng pamilya ko, napahiya ako. Pakiramdam ni Terence ay wala talagang respeto si matandang Linford sa mga nakatatanda sa kanya, matanda na siya, pero ang bilis pa rin niyang mangagaw ng pagkain mula sa isang nakababatang tulad niya. Paf! Tinakpin ni Claire ang kanyang bibig at tumawa. Maraming beses na siyang pumunta sa bahay ni Linford para matutong magluto kay Tia Queen. Si matandang Linford ay palaging seryoso sa harap ng mga nakababatang henerasyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganito katanda at kapulyuhang panig. Kalimutan mo na yan, huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay na yan. Galton, humina na ba ng husto ang epekto ng lason ng gu sa iyo? Tanong ni Terence. Hindi ko ginawa. Umiling si Galton. Kung gayon, nanatili ka sa West Star Mountain ng 3 araw bago iyon, at masigla ka pa rin kapag nakikipag-ugnayan sa isang eksperto tulad ni Brando. Kung noon pa man, matagal ka ng pagod at kakailanganin mong uminom ng espiritual na tubig mula sa bukal, tama ba? Tanong ni Terence na may kuryosidad. Dahil hindi ko ginamit ang buong lakas ko. Sabi ni Galton, na ikinagulat ng lahat. Ano? Hindi mo man lang ginamit ang buong lakas mo nang talunin mo si Brando ng ganoon. Hindi mo man lang ginamit ang buong lakas mo laban sa mga Blood Corps bugs. Gulat si Terence, gulat na siya nang makita ang lakas ni Galton, at buhay pa pala ito pagkatapos ng laban, akala niya humihina na ang epekto ng gu sa kanya, pero hindi ito ang tunay niyang lakas. Ang Blood Corps bug ay isa ng nakakatakot na halimaw, at si Brando ay isang Foundation Paragon. Kahit na natulungan siya ng kaunti ni Terence sa dilim, karamihan ay dahil pa rin sa sariling lakas ni Galton. Kung hindi yun ang buong lakas niya, ano kaya ang magiging pakiramdam kung gagawin niya ang lahat? Hindi, pinipigilan ko pa rin ang mahigit kalahati ng lakas ko. Kung hindi, manghihina ang katawan ko na parang may sakit ako. Kailangan kong uminom agad ng tubig mula sa bukal para maibsan ito. Hindi komportable ang pakiramdam na iyon, sabi ni Galton nang may patuloy na takot, nangyari na ito ng ilang beses noong nagsimula siyang magsanay, at isa itong traumatikong karanasan ngayon. Pipigilan niya ito kahit anong mangyari, kung sakaling mangyari ulit ang parehong bagay. Kaya, kung gagamitin mo ang buong lakas mo, parehong napatay sina Brando at ang Blood Corps bug sa isang suntok lang. Hey! Isa kang halimaw, sabi ni Terence. Hindi siya ganoon kalakas. Napakamot si Galton sa kanyang ulo. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Mula sa pananaw ng Sky Class Island, ang isang Foundation Peak ay walang salitang, malakas, ngunit ito ang karaniwang mundo. Maiinis siya sa mga sinabi ni Galton kung sakaling lumabas ang mga ito. Walang ideya si Galton tungkol sa mga bagay na ito, sa paningin niya, sina Donovan at Terence ay parehong mas malakas kaysa sa kanya, at hindi niya inisip na ang pagpatay kay Brando sa isang suntok ay espesyal. Sa huli, ito ay dahil hindi niya talaga nakita ang mundo sa labas, o hindi niya ito ipagwawalang bahala. Sige, may naisip akong pwedeng paglagyan ng espiritual na tubig mula sa bukal. Sa ganoong paraan, mas madalas kang makakalabas at makakalaro, nagliwanag ang mga mata ni Terence, gusto ni Galton na makita ang mundo sa labas, at bilang kanyang nakatatandang kapatid, hindi niya ito basta-basta makakalimutan. Ano iyon? Masayang tanong ni Galton. Kahon ng Wanienchen.
Maaaring ilagay dito ang kahit anong halamang gamot o katulad nito at maaaring mapangalagaan ang mga katangiang panggamot nito. Marahil ay magagawa rin ito ng espiritual na tubig mula sa bukal. Tara na at subukan natin, nasa sabik na sabi ni Terence. Mapa si matandang Linford man o si Galton, ang tubig bukal ay isang bagay na hindi nila maaaring wala. Ayos lang naman si matandang Linford, ang paglabas ng ilang sandali ay hindi problema, ngunit hindi kaya ni Galton. Tulad ng sinabi niya, kapag ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, manghihina siya, hindi niya maaaring wala ang tubig bukal. Ang tubig bukal ay napaka-espesyal, at kahit anong gamitin niya para hawakan ito, mawawala ang bisa nito. Halos imposibleng ilabas ito, ngunit sulit subukan ang kahon ng Wanyenchen. Sa puntong ito, wala nang pakialam ang dalawa sa pagkain at tumakbo palabas para subukan ito. Bilang resulta, habang ginagamit nila ang kahon ng Wanyenchen para mag-imbak ng kaunting espiritual na tubig mula sa bukal, agad silang natulala. Tumutulo pala ang kahon. Kayang-kaya ng kahon na Wanyenchen na mapanatili ang mga katangiang panggamot ng lahat ng uri ng halamang gamot, kaya kahit na magmukha itong isang normal na kahon na gawa sa kahoy, inakala ni Terence na kailangan itong maging isang ganap na selyadong kahon. Paano pa nito mapapanatili ang mga katangiang panggamot? Sino ang mag-aakala na isa lamang itong kahon na gawa sa kahoy? Sa sandaling mailagay ang espiritual na tubig mula sa bukal, agad itong tumulo, walang natira kahit isang patak. Ano ang dapat nating gawin? Matagal na nagkatinginan ang dalawa bago nagkaroon ng ideya si Terence. Kumuha siya ng isang bote ng tubig tabang at inilagay ito sa kahon ng Wanyenchen. Sa ganitong paraan, hindi ito tatagas. Sa huli, hindi talaga ito tumagas. Sa kasamaang palad, marahil dahil sa pagkakahiwalay ng bote ng mineral water, nawalan din ng bisa ang spirit spring water sa loob at naging katulad na lang ng ordinaryong spring water. Matagal na nawala ng malay si Terence bago umiling, wala na akong magagawa tungkol dyan, mukhang kailangan kong i-upgrade itong Wanyenchen box pagkabalik ko sa Sky Class Island. Sa tingin ko hindi naman magtatagal, Galton, kaya kailangan mo munang manatili sa nayon pansamantala. Ayos lang, hindi naman ako nagmamadali. Kaya kung magsanay ng mga teknik ko sa pagkamao ng mapayapa ng ganito. Medyo nadismaya si Galton, pero hindi naman siya masyadong mapilit na lumabas. Isa pa, ayaw niyang lumabas bago siya makauwi galing sa training niya, mapapahiya niya si Terence. Sige, babalik ako para sunduin ka sa susunod. Tinapik ni Terence ang balikat ni Galton, ito ang pinakamahalagang nakababata niyang kapatid, at kailangan niya itong tulungan na matupad ang hiling na ito. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Terence kina Galton at Claire, at personal na pinaponte sina matandang Linford at Tia Queen sa Sinungja. 5,117. Tutal, si matandang Linford lang ang kanyang nakatatandang kamag-anak, kinailangan niyang hayaan si matandang Linford na tingnan ang isla dahil plano nitong gawing base ito. Si Terence naman, pumunta siya sa ibang lugar para makita mismo ang kapatid na si Darwin. Sa malawak na karagatan, isang marangyang barkong pang-cruise ang mabagal na naglayag. Halos bumagal ang bilis nito, at mula sa malayo, tila hindi ito gumagalaw. Mukhang maluho sa labas, pero may nakatagong misteryo sa loob. Walang mag-aakala na ang ganitong karangyang cruise ship ay isang sangapala ng pulang kabibe. Kuya Darwin, ang tapang-tapangan mo talaga. Kumapit si Terence sa rehas at tumingin sa malayo, ang asul na langit at ang malawak na karagatan ay umaabot hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Kahit na may nakikita pa siya, wala pa rin siyang makitang pangatlong bagay. Hehe, Boss Terence, huwag mong maliitin ang Lockery Cruise ko. Gumagamit ito ng pinaka-advanced na teknolohiya, at lahat ng signal ng komunikasyon ay nakatago. Kahit ang mga satellite sa kalangitan ay hindi ito made-detect. Isa pa, internasyonal na katubigan ito, hindi nila kayang umabot sa ganoon kalayo. Natatawang sabi ni Brother Darwin habang nakasunod sa kanya. Ibig kong sabihin, naglakas loob ka pang ang imbitahan ako rito. Hindi ka ba natatakot na matuklasan? Tiningnan siya ni Terence at sinabing. Ang mga taong dapat niyang bantayan dito ay malinaw na ang mga tao mula sa Central.
Maging ang Red Conchman o ang Firewolf Gang, ang dalawa ay halos iisang organisasyon, pareho silang sangay ng Central. Para kay Darwin, kapatid, ang tunay na panganib ay nagmula sa punong tanggapan ng Central. Tutal, siya na ang especially iya ni Terence ngayon. Huwag kang mag-alala, Boss Terence, ang sangay na ito ay puno ng mga mapagkakatiwalaang tao, at marami silang kapangyarihan. Hanggat hindi natin ito iniuulat, kahit ang punong himpilan ay hindi malalaman ang eksaktong lokasyon natin, may kumpiyansang sabi ni Brother Darwin. Oh! Alam mo ba ang eksaktong lokasyon ng punong tanggapan? Tanong ni Terence. Simula nang matagpuan niya ang sentral na Chamber of Commerce sa Skyclass Island, lalo siyang naging interesado sa sentral. Bihira na ang kanyang espiritu ay maibalik sa karaniwang mundo, at gusto pa niyang palihim na pumasok sa punong tanggapan para makita kung ano ang nangyayari. Hindi ko talaga alam. Sinasabing hindi pa tiyak ang lokasyon ng punong himpilan. Tanging ang mga tao sa punong himpilan lamang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon. Umiling si Brother Darwin at sinabing may mapait na ngiti, sa loob ng maraming taon, hinahayaan kami ng punong himpilan na gawin ang anumang gusto namin, at masyado rin kaming lihim tungkol dito. Bukod sa mga regular na ulat paminsan-minsan, wala kaming halos contact sa kanila. Kahit na ito ay isang regular na ulat, sa pamamagitan lamang ito ng komunikasyon sa satellite. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano ang hitsura ng mga nakatataas. Kung gayon, may naiisip ka bang paraan? Hindi mapigilan ni Terence ang pagkunot ng noo dahil sa pagiging maingat nito, kahit na sa harap mismo ng kanilang organisasyon. Hindi inaasahan ang nangyari. Sa totoo lang, Boss Linford, sinusubukan ko na ito simula nang matanggap ko ang sulat mo mula sa Skyclass Island 2 taon na ang nakalilipas. Sinubukan ko na ang maraming paraan, pero wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Yung kalahating taon na ang nakalilipas ang pinakamalapit sa tagumpay, at tinawag pa nga ako ng mga nakatataas para makipagkita sa kanila sa headquarters, pero hindi ko alam kung bakit bigla nila akong pinigilan. Nakakalungkot naman. Hindi napigilan ni Darwin bro ang bamaantong hininga. Hindi lang ito para makakuha ng impormasyon para kay Terence, kahit siya mismo ay mausisa tungkol sa punong himpilan. Lahat ay uhaw sa kaalaman, at habang nagiging misteryoso ang punong himpilan, mas maraming taong katulad niya ang gustong tuklasin ito. Likas na iyon sa tao. May ganoong bagay ba? Siguro may dahilan kung bakit bigla kang huminto. Naghihinala ka na ba? Tanong ni Terence pagkatapos mag-isip. Hindi maaari. Nagulat si Brother Darwin. Umiling siya at sinabing, imposible yan. Kung talagang naghihinala sa akin ang mga nakatataas, matagal na sana silang kumilos. Paanong walang balita sa loob ng kalahating taon? Totoo yan. Tumanggaw si Terence. Kung ang Central ay talagang isang napakasekretong organisasyon, tiyak na aalisin nila ang mga ugat nito sa oras na maghinala sila. Hindi sila maaaring maghintay ng kalahating taon nang walang ginagawa. Parang masyado siyang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, boss, nakakagulat ang biglaan mong pagbabalik ngayon. Akala ko nagbibiro ka lang noong tinawagan mo ako dati. Hindi ko inaasahan na totoo pala. Nakangiting sabi ni Brother Darwin. Nahirapan ka nitong mga nakaraang taon. Bamaantong hininga si Terence. Bagamat hindi niya hiniling kay Darwin na gumawa ng anumang partikular na mapanganib nitong mga nakaraang taon, ang sensitibong pagkakakilanlan bilang isang especially iya ay isang malaking panganib kahit na wala siyang ginawa. Bukod pa rito, kailangan pa rin niyang maghanap ng paraan para malaman ang tungkol sa punong himpilan ng Central. Bawat pagtatangka niya noon ay talagang isang panganib. Ito ay isang mapanganib na trabaho na nagpapahirap sa kanya, at maaaring hindi makayanan ng mga ordinaryong tao ang napakalaking pressure na ito. Anong sinasabi mo, Boss Terence? Ito ang dapat kong gawin, natatawang sabi ni Brother Darwin. Tinapik ni Terence ang balikat niya. Sa katunayan, bukod sa pagpapakita na kontrolado niya ang sanga, nahulaan din ni Terence ang isa pang dahilan kung bakit niya ito inanyayahan na makipagkita rito, upang ipakita ang kanyang katapatan. Ang pagiging especially iya ay isang trabahong kulang sa seguridad at pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang kapatid na Darwin ay isang traidor sa Central, ngunit para kay Terence at sa iba pa, maaaring hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan.
Tutal, walang nakakaalam kung pagtataksilan niya silang muli. Bilang isang especially iya, ang pinakamahusay na paraan upang maipakita ang kanyang katapatan ay ang pagbibigay ng mahahalagang impormasyon, ngunit dahil masyadong misteryoso ang punong himpilan ng Central, hindi nakahanap ng anumang mahalagang impormasyon ang kapatid ni Darwin nitong mga nakaraang taon. Ngayong bigla siyang ipinatawag ni Terence, magsisinungaling kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Kaya nga sila nagkita sa cruise ngayon. Nangangahulugan ito na ipinapakita ng kapatid na si Darwin ang lahat ng mayroon siya kay Terence. Kung gusto niyang pagtaksilan muli si Terence sa hinaharap, ang mga alipores na ito sa sangay ng cruise ship pa lamang ay magiging isang nakamamatay na banta. Kung sino man sa kanila ang maglalabas ng impormasyon kay Terence, mamamatay siya ng walang ililibing. Ang paggawa ng mga bagay sa ganitong paraan ay hindi naiiba sa pangako ng kanyang katapatan. Maaaring pagkatiwalaan ni Terence ng 100% ang katapatan ng kapatid na Darwin, ngunit kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para dito. Naglalakad siya sa isang lubad. Kung ang isa sa mga alipore sa sangay na ito ay hindi maaasahan at palihim na magre-report sa punong himpilan, mamamatay din siya ng walang libingan. Gayunpaman, naniniwala siya sa kanyang kontrol. Siya lang ang tanging may impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa Central Headquarters sa buong sangay ng cruise ship, at kahit noon pa man, isa lamang itong one-sided na pakikipag-ugnayan. Tanging ang Central Headquarters lamang ang maaaring magpadala sa kanya ng mga utos, at hindi niya maaaring tawagan ang Central Headquarters anumang oras. Kaya, kahit na mayroong traidor sa kanyang mga nasasakupan, hindi magiging madaling ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Ang panganib ay hindi kasing taas ng inaakala niya. 5,118. Para maabot ni Kuya Darwin ang puntong ito ngayon, nakatadhana na hindi siya maaaring maging tanga. Hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi niya lubos na mapagkatiwalaan, kung hindi ay matagal na sana siyang binawian ng buhay. Hindi man sinabi ng malakas ni Darwin bro, alam iyon ni Terence. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw sa di kalayuan ang isang bangkang pangisda. Hindi inaasahan, direktang lumapit sa kanila ang bangkang pangisda. Nang makita ang pagkagulat ni Terence, ngumiti ang kapatid na Darwin at nagpaliwanag, "Boss, huwag kang magulat. Ang mga bangkang pangisda ang pinakamagandang panangga sa dagat. Ang mga taong nagmimisyon ay karaniwang gumagamit ng mga bangkang pangisda para bumalik at bumalik." Mukhang tahimik at ang iba ay nakabalik na. Mute. Kumurap si Terence. Oo, isa siyang pipeng Chino. Iniligtas ko siya kalahating taon na ang nakalipas mula sa dagat. Dati siyang nagtatrabaho sa Special Forces sa ibang bansa. Napakahusay niya at minsan ay mas kapaki-pakinabang pa kaysa kina Meng Gaohai at sa iba pa. Tumango si Brother Darwin. Kalahating taon na ang nakalipas. Nagbago ang mukha ni Terence, napaka nagkataon lang. Hindi ka ba natatakot na isa itong especially iya na ipinadala ng punong himpilan? Hindi, boss, huwag kang mag-alala. Maingat ako tungkol dito. Ang piping ito ay isang ordinaryong tao lamang. Namatay siya sa tsunami. Nang iligtas ko siya, patay na siya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya at binuhay ko lang siya sa pamamagitan ng kuryente. Nagpa-check din ako sa isang tao ng kanyang background pagkatapos ng insidente, at naging normal ang lahat. Tiwala na sabi ni Brother Darwin. Ang pag-iingat ang magulang ng kaligtasan, tango ni Terence. May hagdan sa pagitan ng barko at ng bangkang pangisda, at isang binata na may maitim na balat at may rukot ang mabilis na lumapit. Mukha siyang sundalo ng Special Forces, at maging ang kanyang mga hakbang ay puno ng katapangan at karanasan na bihirang magkaroon ng mga normal na tao. Lumapit si Mute at tumango kay Kuya Darwin. Iniabot niya ang isang folder, ngunit ang kanyang mga mata ay masusing nakatingin kay Terence. Hindi naman masama, hindi naman masama. Magaling ka talaga. Makakatipid ka sa abala ng ating sangay dahil sa file na ito. Kunin mo na ang iyong gantimpala. Binuksan ni Brother Darwin ang file at binuklat ito. Puno ng paghanga ang kanyang mukha. Oo, oo. Sagot ni Mute at tumingin ng malalim kay Terence bago tumalikod para umalis. Sabi mo normal na tao lang siya. Biglang nagsalita si Terence. Tama.
Kahit na dati siyang sundalo ng Special Forces, hindi ba't isa lamang siyang ordinaryong tao para sa mga cultivator? Tumango si Brother Darwin sa gulat. Kung gayon, nagkamali ka talaga, isa itong tunay na maagang practitioner ng Foundation Stage, ang tinatawag na Tiandao Stage sa Common World. Maaaring kaya niyang itago ang kanyang presensya ng sapat para lokohin ang mga Sky Class Masters na katulad mo, pero hindi makatotohanan para sa kanya na magtago mula sa aking mga pandama. Kung hindi ako nagkakamali, isa kang especially iyan na ipinadala ng Central, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Terence habang nakatingin sa mga walang imak. Ano? Agad na namutla si Brother Darwin sa takot. Huminto si Mute at lumingon, tumingin kay Terence ng may maingat na ekspresyon. Ikaw si Terence. Oh, kilala mo ba ako? Tinaas ni Terence ang isang kilay. Sinusubukan ng lalaking ito na alamin ang lahat tungkol sa punong himpilan ng Central. Nagtatrabaho ba siya para sa iyo? Tiningnan ni Mute ang gulat at walang imak na kapatid na si Darwin at nagpatuloy sa pagtatanong. Tama iyan, nagpapadala sila ng isang Foundation Early Phase para lang imbestigahan ang isang Sky Class Full Phase na tulad niya, at kalahating taon na rin silang undercover, natatangi talaga si Central para maging ganito kaingat. Bahagya ng umiti si Terence. Napakagaling, mukhang dito na matatapos ang misyon ko. Biglang tumawa si Mute. Para makuha ang tiwala ni Kuya Darwin sa nakalipas na kalahating taon, siya, isang marangal na eksperto sa unang yugto ng pundasyon ng kaharian, ay kinailangang maging alipin ng isang tao. Kung hindi lang dahil sa pagkumpleto ng misyon, matagal na sana siyang naging masungit at sumuko. Ah, talaga? Kung gayon, masasagot mo ba ang tanong ko? Huwag kang mag-alala, hindi ito confidential na tanong ng inyong punong himpilan, para lang matugunan ang aking kuryosidad. Nakita ni Terence na hindi kumilos ang kabilang panig, kaya nagtanong siya, kung hindi ako sumipot, gaano kakatagal na nagkukubli rito? 1 taon. Kung wala tayong mahanap na matibay na ebidensya sa loob ng 1 taon, inosente siya. Siyempre, hindi na kailangan iyon ngayon. Hanggat makakahanap tayo ng ebidensya, ang planong palihim ay automatikong magiging plano ng paglilinis. Ngumisi si Mute. Maganda ang kanyang kalooban at hindi siya nag-atubiling sagutin ang ganoon kaliit na tanong. Isa pa, lahat ng tao sa sangay na ito ay parang mga patay na tao na sa paningin niya, kasama na sina Terence at ang kapatid na si Darwin. Walang may tatago sa mga patay. Nagkatinginan sina Terence at Darwin at umiling, sayang naman. Sayang naman. Sayang naman at malapit ka ng mailibing sa dagat. Medyo mapaglarong ekspresyon ang ipinakita ni Mute. Isa siyang marangal na eksperto sa pagtatayo ng pundasyon sa mga unang yugto pa lamang. Sa sekular na mundong ito, isa siyang di magapi na nilalang. Hindi niya talaga akalain na may makakatakas sa kanyang palad. Sayang lang at hindi ko alam ang teknik ng paghahanap ng kaluluwa. Kung hindi, marami akong matutuklasang kapaki-pakinabang na bagay sa pamamagitan mo. Hindi ba't sayang naman yun? Nakangiting sabi ni Terence. Hindi ka naman siguro ganoon ka-inosente na akala mo kaya mo akong harapin, di ba? Agad na natuwa at napangisi si Mute, kahit hindi ko alam kung paano mo nakita ang antas ng aking cultivation, wala itong ibig sabihin. Wala pang naging master sa secular na mundo na kayang lumaban sa isang cultivator na nagtatatag ng foundation. Wala pang ganito noon, at wala nang ganito sa hinaharap. Sok, may hangganan ang kamangmangan mo. Ngayong lumitaw na ang sinaunang alyansa, ang mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation ay nasa lahat ng dako, at maging ang mga eksperto sa yugto ng Golden Core ay naroon. Hindi mo nga alam ang tungkol sa isang malaking kaganapan. Ang kamangmangan ay maaaring makamatay. Sabi ni Terence, seryoso ang mukha. Ito. Paano ito nangyari? Agad na nagulat si Mute nang marinig niya ito. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakapokus siya sa pagiging especially iya sa tabi ni Kuya Darwin at wala nang ibang ginawa. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa sinaunang alyansa. Posible ang lahat. Dapat kang maging mas maingat sa susunod mong buhay, sabi ni Terence habang sinasampal ang mukha nito. Isang ugong ng dragon ang biglang umalangaw-ngaw. Nabigla si Mute at gustong tumalon mula sa barko para makatakas. Si Terence ngayon ay isa ng hindi maintindihang figure sa kanyang paningin.
Hindi siya nang ahas na kumilos hanggat hindi niya natutuklasan ang kanyang lakas. Kahit na mas malakas si Terence kaysa sa kanya, wala itong pakialam. Basta't makatakas siya at maipadala ang balita pabalik sa punong himpilan, darating ang mga masters doon at aalagaan siya. Gusto lang niyang manatiling buhay. Nakakalungkot na ang lahat ng ito ay nakatadhana na lamang maging pangarap mula nang makita ni Terence ang kanyang pinagmulan. Sa kasalukuyang lakas ni Terence, maaaring mahirap para sa kanya na harapin ang isang Golden Core Stage Master, ngunit napakadali lang para sa kanya na harapin ang isang Foundation Peak na kasing level. Para sa kanya, na isa lamang maagang Foundation Stage Master, isa lamang itong sampal para sa kanya. 5,119. Flop. Sa huli, hindi nakatakas ang pipi sa sampal ni Terence. Ang killing intent ng 5 elemento ay isang nakamamatay na kasanayan para sa isang maagang Foundation Stage Practitioner na tulad niya. Matapos mag-iwan ng blood arc sa hangin, lumubog siya sa dagat ng mga bangkay. Madali lang itong patayin sa malawak na dagat, hindi na niya kailangang sirain pa ang bangkay. B-boss, iyon lang ba? Hindi napigilan ni Darwin Bro ang mapalunok. Hindi napigilan ng kanyang mga binti ang panghihina simula nang malaman niyang especially iya ang pipi, lalo na nang marinig niyang isa pala itong master ng Tian daw. Natakot siya ng husto, ngunit agad siyang sinampal ni Terence hanggang sa mamatay. Masyadong mabilis ang mga pangyayaring ito, at hindi niya ito matanggap. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Tumingin si Terence sa kanya. Bagamat nabunyag ang biglaang pagbisita niya kay Darwin Bro, nalutas din nito ang isang malaking problema para sa kanya. Hindi naman masamang desisyon ang pumunta rito. Kung malaman ng lalaking ito na kino-contact ni Darwin Bro si Chester at wala ito rito, tiyak na ikamamatay niya ito. Nakakatakot talaga. Ang punong himpilan ay nagpadala pa ng isang eksperto para imbestigahan ang isang maliit na figure na katulad ko. Mataas talaga ang tingin nila sa akin. Nanginig sa takot ang katawan ni Brother Darwin at mabilis siyang nanigarilyo para pakalmayan ang kanyang kaba. Mas mabuting bilasan mo at pag-isipan mo. Tingnan mo kung may iba pang hinalang tao sa ilalim mo. Kung mayroon man, bilasan mo silang asikasuhin, para hindi ka na mamatay sa hinaharap. Paalala ni Terence. Kumunat ang noo ni Brother Darwin at nag-isip ng matagal bago umiling. Hindi, isa lang ang bagong dating na pipi sa nakalipas na 2 taon. Ang iba ay ilan lamang sa mga hindi gaanong kilalang tao. Boss, maaari mo ba akong tulungan na tingnan muli? Malaki ang tiwala niya noon, pero pagkatapos ng insidente ngayon, hindi siya mapakali. Paano kung may iba pang mga tridor na nakatago sa sangay ng cruise ship? Nakita ko na ang mga tao sa cruise ship noong dumating ako. Lahat sila ay mga ordinaryong tao. Kahit hindi sila gaanong malalakas. Sa katunayan, hindi naman mahirap intindihin. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Central Headquarters ng isang maagang eksperto sa Foundation Stage para imbestigahan ka, at higit pa iyon sa sapat. Kalabisan na ang pagpapadala ng ibang tao. Ang problema mo ngayon ay ang pagiging pipi mo. Kumunat ang noo ni Terence. Boss, ang ibig mo bang sabihin ay pagkatapos niyang mamatay, paghihinalaan pa rin ako ng Central Headquarters? Nabigla na naman si Brother Darwin. Oo, hindi namin alam kung paano niya kinontak ang punong himpilan, ni hindi namin alam kung ano ang iniulat niya noon. Dahil sa kanyang pagkamatay, tiyak nakikilos ang punong himpilan, pero ang maganda rito ay isa siyang maagang Foundation Stage Master, nakangiting sabi ni Terence. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Kuya Darwin. Dahil sa lakas niya noong unang bahagi ng pagkakatatag ng Foundation, tiyak na hindi mo siya mapapatay, kaya tiyak na hindi ka pagdududahan ng Central. Nagkataon lang na ang sinaunang alliance ay pumunta sa secular na mundo para magsanay. Tanging ang mga tao ng sinaunang alliance ang may lakas na patayin siya, kaya tiyak na itutuon ng Central ang kanilang atensyon sa sinaunang alliance, pagsusuri ni Terence. Nakikita ko. Magaling yan. Kailangan ko talagang pasalamatan ang napakatagal ng alyansang ito sa pag-ako ng kasalanan para sa akin. Agad na nakahinga ng maluwag si Brother Darwin. Pero huwag kayong masyadong magpabeya, baka magpadala pa ng mas maraming tao ang punong tanggapan ng Central.
Manatiling tahimik mula ngayon, at huwag nang makipag-ugnayan kina Chester at sa iba pa maliban na lang kung may importanteng bagay. Pag-uusapan natin yan pagkatapos ng lahat, sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, boss. Malaking puwersa ang domestic branch ng ating pulang conch. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung talagang gusto akong atakihin ng punong himpilan ng Central, katumbas na lang iyon ang pagbunot sa buong sanga. Maliban na lang kung makahanap sila ng matibay na ebidensya, wala silang magagawa sa akin. Sa wakas ay nakabawi na ng katahimikan si Brother Darwin at buong kumpiyansang tinapik ang kanyang dibdib. Manam, pareho pa rin. Walang masama sa pagiging maingat. Tandaan mo, paulit-ulit na paalala ni Terence sa kanya. Kahit ano paman, isa sa kanila ang kapatid ni Darwin, at ayaw niyang may mangyari sa kanya. Tumanggaw si Darwin bro, pero naghinala si Terence. Kailan pa nagkaroon ng maagang foundation stage master ang Central? Hindi naman siguro kakaiba kung galing sila sa sinaunang alliance, pero mga especially iya sila na ipinadala kalahating taon na ang nakalipas. Paano lumitaw ang isang maagang foundation establishment expert sa secular na mundo na may spiritual chi? Boss Terence, sa tingin mo ba dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para subukan ang reaksyon ng Central Headquarters? Biglang nagkaroon ng ideya si Brother Darwin. Nagliwanag ang mga mata ni Terence, isa itong pagkakataon. Gayunpaman, agad siyang umiling at sinabing, ang piping ito ay isang especially iya na ipinadala ng punong himpilan. Sa teorya, hindi mo alam ang kanyang pagkakakilanlan. Paano ka magre-report sa punong himpilan? Walang saysay na biglain itong banggitin. Sa kabaligtaran, lalo lamang nitong mapapataas ang panganib sa iyo ng walang dahilan. Kapag ang punong himpilan ay tuminding ang hinala sa iyo, hindi magiging maganda ang iyong sitwasyon. Dahil may kakayahang magpadala ang sentral na punong himpilan ng isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon na nasa maagang yugto pa lamang upang manektik sa kanila, mas madali pang kitilin ang buhay ni kapatid na Darwin basta't determinado sila. Oo, alam kong mapanganib, pero pambihirang pagkakataon lang ito. Hindi ba't ganoon din ang iniisip mo, boss? Tuwang-tuwa pa rin si Brother Darwin sa makajos niyang ideya. Sige, pambihirang pagkakataon talaga ito. Ano ang sasabihin mo? Hindi ko masasabing aksidente kung natuklasan ang pagkakakilanlan ng pipi at pagkatapos ay aksidente ko siyang napatay, hindi ba? Sabi ni Terence. Siyempre hindi. Boss, hindi ba't nabanggit mo lang ang sinaunang alyansa? Isisi ko na lang sa sinaunang alyansa ang lahat ng ito. Malapit na ang oras para sa aking regular na ulat, kaya hindi dapat masyadong biglaan na banggitin ang bagay na ito sa kanila, hindi ba? Tumawa ng may kumpiyansa si Brother Darwin. Tama iyan, pero dahil gagawin talaga natin ito, kailangan nating idisenyo ng maayos ang mga salita. Hindi ito masasabing walang kapintasan, pero kahit papaano ay dapat itong maging maayos para walang makarinig ng anumang kapintasan, bulong ni Terence sa sarili sandali bago umangat ang kanyang mga labi. Mayroon akong magandang ideya. Pagkalipas ng kalahating oras, dinala ng kapatid ni Darwin si Terence sa kanyang personal na opisina. Walang ibang laman ang mesa at computer. Tumingin si Darwin kay Terence at binuksan ang computer. Iisa lang ang programa sa desktop, Request for Communication. Ito lang ang tanging awtoridad ni Kuya Darwin. Buwan-buwan, maaari siyang humiling na mag-ulat sa punong tanggapan ng Central. Siyempre, wala sa kanya ang desisyon. Kung mayroon man siyang pagkakataong ito o wala ay nakasalalay sa kagustuhan ng mga nakatataas. Pagkalipas ng 10 minuto, biglang nagbago ang screen ng computer at naging madilim. Isang paus na boses ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagmula sa screen, may 2 araw pa bago ang routine report. Bakit mo ito pinagpatuloy ngayon? 5,120. 2 araw pa. Baka may problema sa computer ko. Ilang araw na ang nakalipas, muntik ko nang mawala ang bangka ko at aksidenteng napunta sa tubig. Malamang mali ang mga petsa at iba pang mga bagay. Napakamot ng ulo si Darwin bro. Nakatayo na si Terence sa isang blind spot sa likod ng computer, sinisigurado na hindi siya makikita ng kabilang panig. Muntik nang tumaob. Bakit muntik na siyang tumaob?
Hindi ba't sinabi mong hindi kayang talunin ang sangay ng cruise ship mo? Bakit hindi mo kayang harapin ang isang natural na sakuna lang? Gulat na sambat ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Panginoon ko, hindi po ito isang natural na sakuna, kundi isang gawa ng tao. Mapait ang mukha ni Brother Darwin habang pinipigilan niya ito ng matagal bago siya nakapagsalita. Isa itong halimaw. Anong sabi mo? Kahit hindi malinaw ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang, halata sa boses niya na hindi maganda ang ekspresyon ng mukha niya. Sa sandaling ito, nakasulat sa mukha niya ang mga salitang, nagbibiro ka ba? Totoo. Isang higanteng insekto na may 10 metrong haba ang biglang lumitaw mula sa tubig at kinain ang mga tao. Sa sobrang lakas nito ay halos matamba ang buong sangay ng aming cruise ship. Matagal na akong nasa dagat, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kabangges at kakilakilabot na bagay. Hindi pa ito naririnig noon. Baka sa mukha ni Brother Darwin ang takot. Nang makitang tila hindi peke ang ekspresyon ni Kuya Darwin, bahagyang lumambat ang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nagtanong, magsalita ka ng malinaw, anong uri ng insekto iyon? Hindi ko pa ito nakita dati. Sa tingin ko ay tinatawag itong parang blood corpse bug, napakamot si Brother Darwin sa kanyang ulo at sinabi. Mga kuto ng bangkay ng dugo. Sandaling tumigil ang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago naging mabigat at kainahinala ang kanyang tono. Kung hindi mo pa ito nakita dati, paano mo nalaman na tinatawag itong kuto ng bangkay ng dugo? Dahil may kumokontrol dito. Ang taong iyon ay nag-aagawan mula simula hanggang katapusan. Sinasabi niyang taga Santiago siyang alyansa at tila taga Washing of Evil Sect. Gayunpaman, mukhang napakalas niya. Sinabi rin niya na kapag lumaki na talaga ang blood corpse bug na ito, makokontrol niya ang mundo. Sa tingin ko ay may mali sa utak niya. Itinuro ni Terence kay Darwin ang lahat ng alam niya. Sa halip na isisi sa sinaunang alyansa, mas mabuting isisi kay Brando. Maayos naman ang lahat. Ang ibig mong sabihin ay ang sinaunang alyansa. Naging seryoso ang tono ng lalaking nasa katanghaliang gulang, parang narinig na niya ang tungkol sa sinaunang alyansa dati. Hindi ito labag sa inaasahan ni Terence, dahil sa kapangyarihan at information network ng Central sa Common World, at ang insidente ng sinaunang alyansa na pinasabog ng ganito, magiging kakaiba kung wala silang maririnig tungkol dito. Oo, walang kahihiyang ipinagmalaki pa ng taong iyon na isa siyang eksperto sa makalangit na entablado ng Dao. Sa katunayan, isa lamang siyang tanga. Bukod sa kanyang malaking insekto na medyo nakakatakot, ang kanyang lakas ay sadyang magulo. Kahit sinong ordinaryong tao sa ating panig ay kayang pumatay sa kanya. At isipin na lang natakot kami sa kanya noong una. Ngayon na naiisip ko ito, nakakahiya talaga, sabi ni Brother Darwin ng may pagkapahiya at panghihinayang. Isang ordinaryong nasasakupan ang pumatay sa kanya. Nabigla ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Dahil wala rito ang punong himpilan, ang tanging malaking sangay ng puwersa sa bansa ay ang pulang kabibe. Malinaw na hindi ito sapat ang lakas, kaya mahirap makakuha ng direktang impormasyon sa oras. Gayunpaman, may alam pa rin siyang ilang pangunahing impormasyon. Walang duda na ang mga disipulo ng sinaunang alyansa na lumabas sa sekular na mundo upang magsanay ay pawang mga eksperto sa makalangit na yugto ng Dao. Kung hindi nagsisinungaling si Kuya Darwin, ang taong nakipag-ugnayan sa makalangit na eksperto sa yugto ng Dao ng sinaunang alyansa ay tiyak na hindi isang ordinaryong nasasakupan. Isa itong tiyak na eksperto na kapantay niya, at malabo na niyang nahulaan kung sino ito. Oo, isang pipi na iniligtas ko gamit ang sarili kong mga kamay kalahating taon na ang nakalilipas. Bagamat dati siyang nagtatrabaho sa Special Forces sa ibang bansa, isa lamang siyang ordinaryong tao. Ang batang ito ay napakatapat at matapang. Noong panahong iyon, lahat kami ay takot na takot kaya hindi kami nang ahas na gumalaw, ngunit hindi siya nagsalita at sumugod upang makipaglaban sa lalaking iyon. Silang dalawa at ang malaking insekto ay naglaban sa dagat ng matagal, ngunit sa huli, walang lumitaw. Malamang napatay na kaming lahat. Sayang, hindi madaling makahanap ng ganitong katapat na mga nasasakupan, nang hihinayang nasabi ni Brother Darwin. Walang lumutang pataas. Paano nangyari ito?
Hindi ka ba nagpadala ng tao para manghuli nito? Biglang naging medyo nag-aalala ang boses ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mga amo, ang ingay-ingay po namin noong mga oras na iyon. Noong una, tumakas kami mula sa malawak na dagat patungo sa baybayin na hindi kalayuan. Nang lumubog sila, dumating pati ang mga pulis sa baybayin. Kailangan naming umalis agad kung hindi ay malipol kami, mapait na sabi ni Brother Darwin. Hindi nakapagsalita ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa mas mataas na lugar, noong isang araw pagkatapos ng insidente, nagpadala pa ako ng isang tao pabalik para tingnan ito. Wala nang natira. Malamang tinangay ito ng alon, maingat na sabi ni Brother Darwin. Ikaw. Malinaw na may gustong sabihin ang lalaking nasa katanghaliang gulang ngunit tumigil. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Kuya Darwin, walang mali sa kung paano pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay. Kahit na siya ay isang nakatataas, hindi niya ito masisisi ng walang dahilan. Tutal, si Kuya Darwin ang pinuno ng domestic branch ng Pulang Conch. Kahit na hindi siya isang tunay na gobernador ng hangganan, isa pa rin siyang mataas na opisyal sa Central. Natahimik sandali ang lalaking nasa katanghaliang gulang bago bigla niyang sinabi, sandali lang, bibigyan kita ng mga tagubilin mamaya. Oo. Tumango ang kapatid ni Darwin at nakahinga ng maluwag nang makita niya ang kabilang linya. Ngumiti siya kay Terence, na nakatayo sa kabilang sulok. Maraming beses na nilang pinag-isipan ang kwento, ngunit pinagpapawisan pa rin ang mga tao nang sabihin nila ito. Natatakot silang baka aksidente nilang maibunyag ang isang bagay. Ngunit sa kabutihang palad, mula sa reaksyon ng taong ito, malamang ay naniwala ito. Nakahinga rin ng maluwag si Terence, matagumpay niyang naihagis ang pain, ngunit ang kung makakahuli ba siya ng malaking isda o hindi ay depende sa susunod na kilos at reaksyon ng kabilang panig. Ginawa na niya ang kanyang makakaya, at ngayon ay maaari na lamang niya itong ipaubaya sa tadhana. Sa punong himpilan ng sentro ng sekular na mundo, matapos putulin ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang komunikasyon kay kapatid na si Darwin, mabilis siyang naglakad patungo sa isang lihim na silid pananaliksik. Sa oras na ito, isang babae ang nakasimangot habang pinagmamasdan ang mga eksperimento sa tao na isinasagawa sa silid kwarentenas. Kung nandito si Melissa, tiyak na magugulat siya, dahil ang babaeng ito ay ang kanyang kasama sa bahay, si Kimi Liger. Professor Liger, masamang balita. Biglang pumasok ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may nagtatakang ekspresyon. Anong ikinababalisa mo, doktor? Matanda ka na rito. Hindi ka maaaring pumasok sa laboratorio habang may eksperimento. Nakalimutan mo na ba ang pangunahing tuntuning ito? Di nasisiyahan na tinitigan ni Kimi ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Oo, nawala ako sa aking kahinahunan. Hindi napigilan ng doktor ang mapahiya. Sabihin mo nga sa akin, ano ang dahilan kung bakit ka natarante? Tanong ni Kimi. Huminga ng malalim ang doktor na nakasalamin at sinabi sa malalim na boses, may nangyari sa numero 1. Ano? Hindi ba't ipinadala siya para imbestigahan si Darwin? Paano nangyari ito? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kimi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.